Los 1,200 workers sa tourism sector ng Aurora ang matutulungan sa ilalim ng financial assistance at livelihood training ng BBMT program. Naipatupad na ang nasabing programa noong 2024 sa Davao Region at Agusan del Sur kung saan may nakabuang 1,500 beneficiaries at sa Oriental Mindoro naman noong 2023 kung saan may 1,348 beneficiaries. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Racalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Meralco, ikinatuwa ang pagsuko ng isang suspect sa pamamaril sa isa nilang tauhan sa Cavite. May live report si J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas, report. Nagpasalamat ang Manila Electric Company of Meralco sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police dahil sa mabilis na pag-aksyon. Ito'y ayon sa Meralco may makaraang sumuko sa mga otoridad ang suspect sa nangyaring pamamaril sa isang empleyado nito sa Dasmariñas City sa Cavite noong isang linggo na nagresulta sa pagkamatay nito. Ayon kay Meralco spokesperson at Vice President for Corporate Communications Jos Aldariaga, sa pamagitan nito maasa sila na uusad ang kaso at mapabibilis din ang pagdilitis upang mapanagot ang may sala. Sa pulong balitaan naman ng DILG kanina umaga, iniharap ng Dasmariñas City Police kay Secretary John Vic Remulla ang suspect na una nang sinampa ng kaso. Dahil dito, tiniyak ni Saldariaga na patuloy ang kanilang suporta at tulong ng Meralco sa pamilya ng kanilang kasamaan at kaysa sila sa pagdadalamhati gayon din ay paghahangad ng katarungan sa gitna ng trahedya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. Patuloy rin ang suporta at tulong ng Meralco sa pamilya ng aming kasamahan at kaisa nila kami sa pagdadalamhati at paghahangad ng katarungan sa gitna ng trahedya. Muli, mariin namin kinokondena ang karumal-dumal na insidente ito at naniniwala kaming walang buhay ang dapat na mawala dahil lamang sa alitang kalye o hindi pagkakasunduan. Yan ang tinig ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Do Saldariaga. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat. Live report ni J. Mark Dagala. Batas para sa party list representation, panahon ng baguhin ayon sa Commission on Elections o COMELEC. May live report si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas, report. Iginit ni COMELEC Chairperson George Garcia ng panahon ng baguhin ng RA 7941 o Party List System Act upang matugunan ang problema sa mga political dynasty at negosyante pumapasok sa party list system. Sa interpelasyon ni FIN Party List Representative Shell Jokno, ipinunto ng mababatas na maging ang party list ay napapasukan na kasi ngayon ng mga contractor at miyembro ng political dynasty. Sagot naman ni Garcia, hindi na sapat yung amyenda dito nga sa Party List System Act bagkus ay dapat nang baguhin. Sabi pa niya na nagkakaroon din ng epekto dito yung mga judicial legislation o yung desisyon ng Korte Suprema, gaya na lang ng Banat versus COMELEC, kung saan sinasabi na sapat nang isinusulong ang advokasya o yung advokasya ng isang sektor na nire-representa ng party list representative nominee. Hiling pa niya na mas magandang i-define o tukuyin ng Kongreso kung ano-ano yung mga sektor, gaya na lamang noong unang 3 taon ng pagpapatupad ng batas sa ilalim ng 1987 Constitution. Yan ito kasi anya yung ginagawa ngayon sa Parliament ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat. Live report ni Kathleen Forbes. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. It's Cope With Me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, ngan i-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga dila permis sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tawo, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nganupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth ngan resilience. Dinila sa Cope With Me. Aton oras sa 7 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello beautiful souls and welcome sa usan na liwat kasimana nga aton pag-restoryahay tikang alas 3 hangtod alas 4. Today sa aton programa Cope With Me. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control, Sara Engineer Francis Marnie Balvez, si Joven Cardenas, si Mamonet Parito, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Maupay nga kulop sa iyong tanan, maupay nga Lunes, maupay nga Pasko sa tanan nga namamati sa aton yan na sa radyo. Ngan mga namamati, ag naghihiling yan na sa aton Facebook Live at Radyo Pilipinas Kalbayog. Yes, maupay na nga Pasko, kay Paskong Pasko na, kay tikang nasan Burman sa aton ginuhulat, diba? Nga nagpakita na, umabot na si Jose Marichan. Kakulop may nakanakitaan usang post dito sa Facebook nga may dako no nahulog nga tawo dito sa Eastern Samar tumidalat sa Tacloban. Seryoso pagudok sa pagbasa ngayon kay si Jose Marichan. Lapisar ko, paano nahulog sa aeroplano sa last nga picture adoy kay nawong na ngayon ni Jose Marichan. So excited ko din katawhanan sa Burmans kay syempre asyaiton ang pagtikang san aton pagsalinurog san Pasko. Mao nga mo pa nga Pasko sa iyong tanan and hopefully magdetekang sa pagtikang naton san pagsalinurog san Pasko iniliwat in magsiserbe nga pagtikang san siguro mas grateful naton nga face sa aton kinabuhi. Anyway,
ay kaya naton panahon in madalumdum maturotarahiti o maupay niya na nga panahon para nga mag-relax kita. Kay since Cope With Me man nagpapahinamdumak sa iyo nga mag-relax ka mo, ipiyong an iyo mga mata ngan pag-focus ka mo sa iyo breathing. Mao para igiya kita sa siningaton relaxation time yan ang stress di anay ang Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakakadistract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, asyado an aton 3-minute mindful breathing matikang sa Department of Health. Ngan sa pagkaya na, kadi naman kata sa aton ikaduhang Cope With Me habit, aton sudlo na naton kalugaringon, pakenhan naton aton kalugaringon, tara mag-journal kita. Para sa aton journaling prompt, yan ang kulop an aton pakiana. If time had feelings, how would it feel about the way you treat it? Otrohon ko, if time had feelings, how would it feel about the way you treat it? So I think ini nga aton journaling prompt ano pa panahon kay di ba kadali man gudlas an oras months na dayon dire mag-iiha magpapasko na. So ini nga aton journaling prompt ini siya in gin aaghat kita
kita nga aton i-personify an oras. So magamit kita sinisan personification so sa mga nakalimot na dida quick recap lanon personification ini siya in usa nga figure of speech a literary device nga kundiin ginahatagan naton characteristic personahe an usa nga inanimate objects sugid nala sa naton mga butang ito nga waray kinabuhi ginahatagan naton iton personalidad o persona sugid nala sa niya na nga hahangyo sa aton journaling prompt aton i-personify an oras. So hangyo kita sa naton journaling prompt nga i-imagine an oras nga baga ba siya mayadasan kinabuhi as if it were a living being nga may ada siya san iya kalugaringon nga emosyon. So an ideya san siningaton journaling prompt is for us to really step back an aton kitaon an aton relasyon kung paano ba naton gingagamit an aton oras ngan kung nano daw laan mafe-feel san oras kay kung siya intawo kung siya in aton nakakahampang ngan may ada siya emosyon. So for example nala kung siguro parehas kamo sa akon nga mahilig mag-procrastinate so siguro kay kung may ada sa emosyon an oras siguro iya mafe-feel siguro nga emosyon sa akong lapag kita is that maybe it would feel ignored, di ba? Bagan nababaliwara or underappreciated. Syempre kay sige ka la procrastinate, di ba? Sige la permi nga niyan nala maniyana habit kumbaga siring pa sa aton mga nanay mga kalululuhan mga maniyana habit. So siguro because permila niyan nala so siguro the time would feel ignored, diba? Permila siya nababaliwara. If ikaw naman sa nga tawa that you live in a constant rush nga bagan permi ka lang may ginahabol permi ka lang nga may ginahabol permi ka nagmamadali maybe an time an oras kay kun iton in nakaka-feel siguro feeling niya exploited siya kay permila nga kadamo san dapat himuon sa sulod san pipera ka oras lano so or pressured siguro ito na iya mafe-feel or taken for granted because nawawala na time to really sit in with the time and appreciate it. And lastly, if intentional o mindful ka sa imo oras, maybe an oras kung sangkay ta iton siya, maybe it would feel appreciated or respected or valued or cherished nga kung diin because you are intentional, mindful ka sa imo oras. Baga nafe-feel niya nga okay, it really matter siya an oras nagmamatter siya sa imo kinabuhi. So an ining prompt ginaghat ka talaga kita sinihano nga mamalandong diri lang kung paano ka ta mag-schedule sa naton oras sa naton mga buruhaton but kung paano kita o kung gaano kita nagahatag sa meaning sa kahinungdanan nga care o attention sa mga moments nga naabot sa aton kinabuhi. So pinaagi san aton pag-personify san oras, san pag-imagine san oras nga usa nga butang nga mayada san feelings nga emotions nga na-hurt o nalilipay danay, siguro aton makikitaan or we would uncover mga insights kung nano an may ada sa aton kalugaringon nga mga habits on how we treat time. So maybe we will uncover sa aton pagbaton sa siningaton journaling prompt nga okay I'm always on a rush. So maybe you would discover nga kinahanglan mo mag-slow down or maggamitan na nimo time more wisely o simply appreciate the present moment. Appreciate the time that you have been given. So in short, anini nga aton journaling prompt iniin makakabulig sa aton talaga to explore kay kung gintratratar ba naton an oras kumo aton sangkay aton kaaway o aton o atul pamaagi o ini regalo. So trohon ko la naton journaling prompt yan nga kulop. If time had feelings, how would it feel about the way you treat it? Aton oras 19 minutos sa naglabay sa 3:00 ngan sa aton pagbalik aton pagharampangan and
Pipira nga mga pamaagi nga para maging kalmado kita in just a few minutes or in just under 1 minute. Oo. So ayaw ka mo pagparong sa iyo mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream sa Facebook kay aton iton nga tanan igdedetalye sa aton pagbalik. Adi anay ang pipira nga mga pahinomdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Aton oras, 22 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamo in padayon nga namamati sa Cope With Me, your go-to radio show for navigating life stress. Din nila sa aton estasyon 882 kHz DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ngan sa pagkayana, sa rin ko nganing kanina, antes kita nga mag-break, nga aton paghaharampangan, sa nga pamaagi nga kundiin, kakalmado kita, we would feel calm, in just under a minute or maybe 1 minute or a few minutes, So, importante man good, because may mga times man good, nga apisar nga, dabaton ginihimo, or bagan, ada ka mo sa moment, nga kundiin, siguro, nagulat ka mo sa iyo pagkaon, nagpipila sa cashier, may da ka maginihimo, but still, bagan restless ang iyo feeling, diba? Bagan balisa, lisang, kay kadamo sa nasulod sa pinsar, sa iyo pinsar. And so, kung ini nga mga moments, sometimes, kinahanglan naton nga, bagan, kalma ko natin kalugaringan, refocus and recenter, for us to not feel a little bit agitated or restless. So sa sini nga mga sitwasyon, nga di masulod ang gintatawag nga micro meditation. So nano ba ang micro meditation? So ini siya bagagadlalot ini siya sa meditation, and actually siguro very familiar na kamo sini kay we have always been talking about meditation, and actually 3-minute mindful breathing para sa ako pwede siya mahisulod sa micro meditation kasi pipira man lang ka minuto an imo kinahanglanan unlike sa traditional nga meditation. So asyo tanan pagkakaiba kaya ang traditional meditation usually kinahanglan sinini mo talaga mag-set aside sa dedicated nga oras sometimes 10 minutes or more panganingan kinahanglan mo kumadto sa usang lugar kakundiin mamingaw kinahanglan mo nga mayada ka i-follow siguro nga guided
meditation, nga minimal la ora-ora and distraction. So, asya ito ng traditional meditation. Whereas, ang micro-meditation, mas fluid siya, mas adaptable siya. In a sense, nga diri sini kinahanglan magwahig sa oras, 10 minutos o pepera ka minutes, para maghimo o magdumarasan sini nga aton micro-meditation nga gintatawag. So, ang micro-meditation, it is exactly what it sounds like, meditation, pero smaller, nga mga brief moments lasan presence, nga kundiin, makakabulig nga mapakalmata, anaton kalugaringon, ma-shiftaan aton perspektibo, or gears, sa aton pinsar, ngan sa aton na-feel. So, of course, micro-meditation, diri siya substitute sa full meditation session, pero pinaagi san sini, makabulig sa na, nga again, ma-refocus nato na naton kalugaringon, maka-rest center kita, so that medyo maibanan an iton nga mental load nga aton gindadara-dara. So, ang kapayan sa micro-meditation is that pwede mo ini mahimo, despite nga may daka mo ginihimo, so it meets you halfway, kumbaga. So, siguro yung pakiana, may daba epekto, kay kun siguro 30 seconds lang mag-meditate or 1 minute lang mag-meditate ka, hamobulas na nga oras, may daba itong epekto talaga, So, as far as results sa mga research nga gindumara sa 2019, they have found out nga miskan ng 5-minute to 5-minute meditations nga ginhimo daily, so religiously nga ginhimo sa kada adlaw, iton in may nasira nakitaan nga pag-iban sa anxiety san usa nga tawo. Ngan iba pa nga mga studies in nahipakita nga sa mga brief sessions, iton mga micro meditation, iton inakabulig liwat, may nasira nakita nga significant improvements sa emotional regulation sa usa nga tawo, napahamubo ang stress hormones, so ang cortisol, nga nakakabulig sa focus and working memory. So, ang kinpapakita, siring sa natin mga researchers, aton mga mental health professionals, nga ang importante sa to nga mga research is that diri ang duration sa imo meditation kung 10 minutes, 5 minutes or 3 minutes. Ang importante ang consistency. Kung permi mo siya ginihimo, consistent ka sa imo hobby or consistent ka sa imo routine nga mag-meditate ka every day, iton asya nagkakamay-ada sa significant changes, especially sa imo nervous system, kasi baga na autopilot na okay, so kasi may dakat time permi to regulate imo emotions, diba? Kaya sometimes sige la kata trabaho, sige la kata pagpininsar, kung na naman ang pipinsaron, nga danay, nakakalimtan na nato, nga pakalmahon aton kalugaringon to take things slow, and when we take things slow, we allow our nervous system to breathe, nga makabiling kita sa calmness. So, para sa mga medyo diri pagod sa familiar sa micro-meditation, although, iba sini nga akong tip nga ihahatag, medyo na-mention ko na, siguro mga pahapyaw la nga, na ako na-mention sa aton pipira nga mga topics kay permiman ko din na brought up meditation sa silingaton ng programa. So, a sort of reminder la, iba siguro na-mention ka na, but mapaghihapon siya nga reminder. So, una, usa nga pwede natin mahimo for us to get started sa micro-meditation, ang paggamit naton sa aton mga senses. So, pwede ka mo, diri kinahanglan gamiton nga tanan nga senses naton. So, pwede ka mo pumili la sa usa lang nga sense, siguro sense of smell or sense of sight, or sense of touch, o kung ano man iton nga senses nga karoy imni mo gamiton. And sa kada adlaw, remember, consistency ang importante. Sa kada adlaw, permi mo nga you spend 1 minute fully tuning into it. So, for example, ang imo ginpili is sense of sight. So, siguro, sa kada adlaw, may daka kikitaan, nga usang butang, kundi magfo-focus ka sana for 1 minute. Waray ka himuon, kundi kikitaon mo la iton. So, siguro,
3 or whatever nga adala sa imo ano makikitaan mo la dayon so pwede sa akon nga diyang camera nga 1 minute magparakita ka no waray piyong-piyong ano waray don't kisap mata whatsoever. So anyway, again, consistency. So, 1 minute man lang mo alat nga oras, and try to do it for 30 days, 1 month, and see, kay kung may ba ito significant changes sa imo, Panduha is, ang pag-label naton sa aton ginhawa, sa aton breath, Ngan ini, nakakabulig para ma-release naton mentally, itong mga ginadaradara naton, naton mga burden. So, kung nag-inhale kita, mentally, aton hatagan nga ran, aniton nga aton nafe-feel. So, whether, iton anxious or anger or whatsoever, ngan pag-exhale mo, you say to yourself, it's okay. It will be fine, And you can do it, miskan 3 breathing laanay. And I think, if you do it every day, I think may dayton significant changes sa imo nervous system. Pantulo is pwede niyo mahimo an 3 breath reset. So ini nga practice you can inhale deeply sa imo nose and exhale through your mouth ngan i-repeat it on 3 times. So bagalay ni siya an pag-label natin sa aton breath. So pwede iton i-dugan nala Panupat is pwede niyo himo on liwat and 5, 4, 3, 2, 1 grounding technique. Nga kundi ini naman is very helpful ini kay kung damo ang nasulod sa aton pinsar. Oo, damo ora-ora bagan siguro per minute ada sa 1,000 thoughts per minute ang nasulod sa imo pinsar. So sobra san imagine an mental overload nga imo bubutang sa imo pinsar, diba? So, ang 5, 4, 3, 2, 1 technique, waray ka mo pipinsaron, waray ka mo iba nga pipinsaron, kundi ngangaran la ka mo, san 5 nga butang nga iyo nakikita, 4 nga butang nga iyo nafe-feel, 3 nga butang nga iyo napapamatian, 2 nga butang nga iyo na-smell, iyo na-smell, nakalimutak sa iya waray, but, 2 things that you can smell iyo nahamutan ngan 1 thing nga iyo na-taste ano iyo nararasahan. So siya do 5 things you can see, 4 things you can feel, 3 things you can hear, 2 things you can smell ngan 1 thing you can taste. Panunom is mag single task focus ka mo kay usually pag may dakatagini mo nasanay nakata nga bagan multitasking kita permi oo, diba labi na sa mga Gen Zs miskin nakaon may dapat permi ginihilingan bagan di rin na nakakatimo kung waray ginihilingan nga movie. So why not challenge ko lahat sa iyo is try to pick 1 task siguro ang pagkaon nala and mindfully be present on that moment. Waray ka mo hihilingan, waray ka mo papamatian, kundi i-focus lang niyo, iyo kalugaringon sa iyo pagkaon. Ngan I think it would be good, kay mas na-appreciate niyo pagkaon. Ngan, mas nararasahan niyo, iyo pagkaon, mananamnaman good niyo ang rasa sa iyo pagkaon. And for me, it is really very effective. Actually, dire ko kaya, sometimes, naghihiling gadak, pero most of the time, dire ko talaga kaya idungan. May daking hilingan nga movie, tapos may daking kakaon kay bagan ang sense of taste ko, bagan natutungaan ako na tension. So, I think, ito, challenge ko sa iyo, try to do it. Or, kung nadiri ka mo sa pagkaon, just anything that you can do, again, an important note la sana is to give full attention to that certain task. Ngan pan, usa pa nga aton pwede mahimo kung micro-meditation is ang paggamit sa movement as a cue, So, kung diri mo kinahanglan, kung diri mo kaya nga maging still, ito nga mag-sit down ka la, for a few minutes, waray ka himuon, kay kinahanglan mo nga may daka buhaton, diba? Kay sobra good ka busy, and
imo adlaw no an asya nganin ko payan sa micro-meditation kay miskan busy ka, pwede ka makameditate pinaagi sa micro-meditation. So pwede mo gamiton an motion instead. So for example, 'di ba, samtang nakadto ka mo sa usa nga opisina, 'di ba, naglalakat ka mo. So focus kung paano nafi-feel sa nimo lawas how you catch your breath, kung nano imo nakikita sa imo kapaligiran sa imo kalibungan, notice and rate mo sa imo steps, ang sound sa imo steps, and actually that is already a kind of meditation because again it forces you to focus on the present moment. So instead may da ka maginpipinsaralan daw lang sisingon sa akong boss, nando lang sisingon sa akong friends, why not just focus, try to just give your attention kung paano ka maglakat, how you catch your breath, ang ritmo sa imo steps. So, asya to, ang pipirala nga mga pamaagi, nga matry naton ang micro-meditation and hopefully, ito ni-try, challenge yourself to do these things. Kay, sarang pangani sa aton research, importante ang consistency, diba? So, kung di rin ka mo consistent, di rin yun nahihimo kada adlaw, siguro once a week la, so I don't think it would have significant changes sa iyo nervous system o sa iyo kinabuhi. So, asya man ko dito ng habit, kinahanglan sa time, it takes time and it takes patience. So, since micro-meditation, pwede 1 minute mo lang himuon, I don't think, dako man ito nga gin-aaro sa aton nga oras. So, try la, 1 minute micro-meditation na ito nga akong gin-siring sa iyo and try to see, kung nanoan mahitabo sa imo lawas for 30 days, for 1 month. Aton oras, 25 minutos na laan ang papabilin. Antes mag-alas 4, mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Aton oras, 22 minutos na lang nagpapabilin antes mag-alas 4 kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa aton estasyon 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkaya na mag-good vibes naman kita sa pipera nga mga good news. Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita, Department of Labor and Employment o DOLE magdudumara sa National Government Job Fair sa bug-os nga nasod.
Magkakamayada sa mga job fair ang mga magkadarodelain nga national government agencies ng mga gobyerno lokal tikang Setyembre 2 tubtub 5 subay sa pahayag sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ining aktibidad kabahin sa selebrasyon sa ika-125 nga Philippine Civil Service Anniversary. Pagdudumaraon ang job fair sa 16 nga rehiyon sa bugos nga Pilipinas nga nagalok sa oportunidad para sa mga job seeker bag-o nga graduate ngan bisan sa mga karuyag magbalhin karera. Sa Luzon, schedule sa La Union September 2 to 3, Cagayan September 3, Pampanga September 4, Batangas September 4, Albay September 5, Quezon City September 4, ngan Baguio sa September 5. Samtang sa Visayas naman ang schedule para sa Iloilo sa job fair in pagdudurmaraon sa September 4 to 5, Cebu September 4 to 5, ngan Tacloban September 5. Samtang sa Mindanao sa Zamboanga September 5, Cagayan de Oro September 3 to 4, Davao September 4, Coronadal September 3 to 4, Butuan September 3 to 4, ngan Cotabato City sa September 4. Sumala sa DOLE nga kinahanglan mag-andam ang mga aplikante sa personal data sheet nga mayara picture, photocopy sa eligibility o license ngan transcript of records kinahanglan liwat magsulot sa business o casual attire. Dugang panaton nga maupay nga balita, Social Security System o SSS ilalansar ang Pension Reform Program yan ang bulan sa Setyembre. Ilalansar na sa Social Security System o SSS ang Pension Reform Program o PRP yan ang bulan sa Setyembre subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. at ngan matapos ang konsultasyon kan Finance Secretary Ralph Recto. Basar sa SSS iniansyahan nga multi-year pension adjustment sa sulod sa 68 katuig sa institusyon. Tuliw katuig ani papatuman matikang Setyembre 2025 hangtod 2027 nga kundiin maghihitaas sa 10% ang pensions and retirement ng disability pensioners, 5% naman para sa death o survivor pensioners kada tuig. Masobra 3.8 million nga pensioners ang magbebenepisyo, kalakip na ang 2.6 million sa retirement o disability ngan 1.2 million sa survivor category. Ginkakalkula nga makakapagpasulod ini sa haros 92.8 billion pesos sa ekonomiya matikang 2025 hangtod 2027. Ginsiguro naman sa SSS nga diri kinahanglan sa dugang nga kontribusyon para sa reforma ngan magpapadayon an marig-on nga pondo. Dugang naman nga good news, BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas nagpasalamat sa positibo nga pagtapod sa Moody's sa ekonomiya sa Pilipinas. Ginpasalamatan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang maupay nga pagtapod sa credit rating agency nga Moody's sa abilidad sa nasod nga makakuha sa pondo tikang sa langyaw. Sa era ultimo nga review, iginsumat sa Moody's nga may ada marig-on nga access ang Pilipinas sa domestic nga international markets sugad man sa igo nga foreign currency reserves nga mga kabulig sa pagatubang sa global nga kalamidad sa pan-ekonomiya. Napabilin ang BAA2 rating ngan stable outlook sa nasod tikang pa Agosto 2024. Sa pagtapos sa Hulyo 2025, umabot naman sa 105.4 billion US dollars ang gross international reserves equivalent sa 7.2 kabulan nga importasyon. Sumalakan BSP Governor Eli Remolona Jr. ang Pilipinas may igo nga reserba ngan polisiya agud magpabilin ang karig-on apisar sa mga panahon sa global nga kawaray kasiguraduhan. Gindugang pa sa Moody's nga nagpapadayon liwat ang mas halaba nga pagtubo sa ekonomiya nga umabot sa 5.4% sa siyahan nga parte sa tuig 2025 kaupod ang padayon nga pagsaka sa remittance tikang sa overseas Filipinos. Dugang pa nga good news, 200 nga eskwelahan sa La Union ginbotangan sa DOST Starbooks software.
Gin-instalar sa Department of Science and Technology o DOST Region 1 ang Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosks o Starbucks software sa 200 nga elementarya ngan sekundarya nga eskwelahan sa probinsya San La Union. Sigon kan Mary Ann Belen, Starbucks Deployment Officer, ini nga proyekto in pakigsabot sa DOST ngan DepEd La Union ngan libre nga iginhatag sa mga eskwelahan. Ang Starbucks in usa nga standalone information source nga mayadad digitalized resources sa siyensya ngan teknolohiya sugad sa mga dokumentaryo, thesis, investigatory projects ngan DOST technologies nga ma-access bisan waray internet. Makakabulig ini diri la sa mga estudyante kundi pati naliwat sa mga magturutdo ngan komunidad pinaagi sa mga materyales ngan livelihood videos. Gindugang pa nga ang mga sulod sa Starbucks inangay sa DepEd curriculum nga sigurado nga napamatud-an ang kalidad antes maaprobahan. Asyado ang kabugusan sa naton mga good news, mga nahibilingan nga maupay nga balita, yan na nga kulob sa Lunes. Aton oras, 45 minutos sa naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa pagkatapos la sa pipera nga mga pahinomdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Aton oras, 47 minutos sa naglabay sa alas 3, kamoin padayon nga namamati sa Cope with Me, danhila sa aton istasyon, 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkena, may dakita sa mga announcement, ngan mga pagpahinumdom sa aton announcement, ngan pagpahinomdom na laliwat yan na aton na gin opisyal nga gin sa Salinurog an aton City Fiesta, yes, the Ciudad San Calbayog. Mga activities nga pagdudumaraon dede sa Calbayog. So yan na alas 3 may nakatasan motorcade, siguro yan na in gindudumara pa yun ongoing. Nganiyan nga pagka alas 4 asya naman an formal nga pagabre sa Calbayog City Fiesta Bazaar, 4 p.m. inided to sa Nihaga Park. Ngan opening liwat sa Hadang Festival 2025, Hadang Ritual Opening Performance, Miss Hadang Festival Queen 2025 presentation sa mga official candidates ngan launching sa Miss Hadang theme song
ngan fireworks display. So ito nga tanan nga mga aktibidad pagtitikangan ito niyan nga alas 7 sa gabi didto sa Kako Theater didto sa Nihaga Park. Ngan buwas September 2 may adasan mga paisan-isan. Una naton nga paisan-isan ang Umbok Children's Art Competition pagdadumaraw ini sa Nihaga Park alas 9 sa aga. Ngan pagkagabi alas 7 sa gabi an Baylisan Hip Hop Competition o tron ko Baylisan Hip Hop Competition pagdadumaraw ni alas 7 sa gabi sa Calbayog City Sports Center. Ang pagka September 3 ay magdadumara naman sa Uyag Kinahimatan. Uyag Kinahimatan alas 2 sa Kalop dito sa Nihaga Park. Ngan pagka alas 7 sa gabi may alasan konsyerto, concert at the park. Nga kundiin mababatian ngan may hilingan naton mga local bands dito sa Calbayog ngan sa summer. So magtitikang an concert at 7 p.m. dito sa Kako Theater ni Haga Park. So asyala na ito, ko ni papadangat nga mga schedule para dire ka mo masyado nga ma-overwhelm sa kada mga aktibidad dito sa Calbayog. Ngan pagpahinamdom tikang sa Department of Education o DepEd pwede na tumawag sa Learner Rights and Protection Office o LRPO para mahireport ang mga kaso sa pan-aabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, ade ang Learners Telesafe Contact Center Helpline. Para sa telephone number, pwede niyo matawagan ang 0286321372. Mobile number naman, pwede liwat niyo tawagan at 0945-175-9777 at rohon ko 0945-175-9777. Ngan pwede liwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngan pwede liwat ka mo mag-message ngan bumisita sa official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kaya haranin naman mag-alas 4, tara niyan ng alas 4, durungan kata mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan ng alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan san lamok, sugad sin mga daan nga paligad, baldeng and drum, alulod, lo sa tuna o sa kalsada, sa vase, anything and anywhere nga ginteterukan san tubig, pwede iton maging panimalay san ketek-ketengan lamok nga nagdadara san dengue. Mauniyan nga alas 4, aton iton pamilingon, hain ba iton nga mga butang nga pwede maging breeding site san ketek-ketengan lamok, kanaton iton ipanlabog. Ngan para sa iton may mga baldeng and drum nga maray takop, alayon nalaliwat pagtakop san iyo baldeng and drum para diri iton maging breeding site san ketek-ketengan lamok. Ngan of course, samtang nagsisearch and destroy kita, ayaw liwat naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon, magsulot kita sa long sleeves, long pants ngan magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat san lamok. Once again, niyan nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga Billboard, tara durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan minapakita sa 3 minutes antes naton tapuso nanini nga aton programa yana in mamati kita anay san Pasko nga kanta karantahon sa Pasko. Di man kita makapamatikan Jose Marichan kebangan kita makapiright mao pamatian nala naton an aton aton nga di waray song nga pan Pasko. Adi an kanta nga Pasko naliwat. Sa pamalit, singuyagan, ibibigay sa Christmas.
si tatay, naluluto para sa Noche Buena, pagkatapos pasimba. Pasko na, may simba sa gabi, kung may nananarit na. Pasko na, kahayag sa bingala, tutukan ng taka. Yes, Pasko na liwata, no? Talaga man God kay Burmans na mga nga Pasko sa iyong tanan. Ngan bueno nga na nagtataposan aton Lunes nga desyon sa naton programa. As always, nang papahinamdom kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope With Me. Mababatian niyo permi kadalas 3 hangtod alas 4, tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control, sa Ramamanat Parito, si Joven Cardenas, si Kuya Israel Gonzalez, ngan si Engineer Francis Marnie Balvez. Masunod ang news update ngan pagkatapos masunod naman ang iyong paborito nga programa, ang Billboard. Anton oras 3:56. Salamat sa pamati. Again, this is Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa Journey Called Life. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan, asyay niyan mga balita yan na nga oras. Truck Kabataan Health and Wellness Caravan nagpadangat serbisyo sa 300 nga mga estudyante sa Calbayog ug Calbiga. Detalye sa sining nga balita pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Nagpaabot serbisyo medikal ug wellness support ang Truck Kabataan Health and Wellness Caravan sa mga estudyante sa Nocando National High School sa Calbayog ug Patong National High School sa Calbiga, Samar sa pagpanguna sa Provincial Youth Development Office SIRAC sa pakigburubligay sa Provincial Health Office ug ospital sa barangay ngan suporta sa UNICEF COICA J-Para program maabot 300 nga mga estudyante ang naabutan sa serbisyo 150 sa kada eskwelahan. Ang caravan nag-offer medical check-ups, focused group discussions, peer counseling ug consultations nga diri la basta nagpaabot healthcare kundi nagserbiliwat nga safe spaces para sa mga kabataan nga pagharampangan ang era wellness concerns. Ang Truck Kabataan Caravan ang parte sa padayon nga paningkamot sa PLGU sa pag-promote youth health, resilience ug well-being sa bugos nga probinsya sa Samar.
Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, upat nga farmers cooperatives and associations sa Northern Samar benepisyaryo sa RCEF Mechanization Program. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Ilarom Sunrise Competitiveness Enhancement Fund, RCEF Mechanization Program sa Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, DA PhilMec, benepisyaryo sa 17,476,000 pesos nga kantidad sa farm machineries, anupat nga mga farmers cooperatives and associations, FCAs, tikang sa tulo nga major rice producing nga mga bungto sa probinsya sa Northern Samar. Kada benepisyaryo nakakarawat 4-wheel tractors ug rice combine harvesters, kundiin ang kada farm machinery packages na kantidad 4,369,000 pesos. Pinaagi sini nga nakarawat nga suporta ginlalauman nga mapapauswag ang produktibidad, mapapahamubo ang gasto sa produksyon ug labor, sugad man mapaparigon ang seguridad sa pagkaon. Sa ginbuhat nga pagperma Memorandum of Agreement MOA sabot nga sa DA PhilMec ug Rice Farmers Groups, benepisyaryo ang mga masunod: Barangay Talulora Farmers Association sa Palapag, Rubasan Farmers Irrigators Association sa Las Navas, Lawang Mainland Farmers Association sa Lawang, ug Bubulosan Multi-Sector Kilusang Pagbabago Organization sa Lawang. Ang RCEF Mechanization Program ang parte sang ginpahilawig nga pitad sang gobyerno sa pagmodernisa sa rice farming ug masustener ang pag-uswag sa agrikultura sa mga probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asyadon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na news